ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yan, pwede mo nang ilagay ang fishball. Dahan-dahan lang, Dado, baka matalsikan ka ng mantika. Ganito po ba, ma'am? Tama na po ba ang pagkakasalang? Oo, ganyan nga. Madali lang naman, hindi ba? Opo, madali lang naman po pala. Pero tandaan mo, madali lang yan dito kasi wala ka pa sa ilalim ng init ng araw, Dado. Kailangan mong sanayin ang katawan mo at syempre, ingatan mo rin. Bawal magkasakit. Opo, ma'am. Sisikapin ko po na hindi magkasakit. Tsaka mukhang kakayanin ko naman po yung trabaho ko. Kaya mo nga, pero hindi lang sa init ng araw ka dapat handa. Dapat matutunan mo rin na mag-ingat sa pera. Mahirap ang buhay sa Maynila, Dado. Kailangan matalas ang pakiramdam mo sa mga tao. Maraming mandaraya, maraming gagawa ng paraan para maisahan ka. Opo, ma'am. Nasabi din po sa akin ni Manong yan. Basta po, gagawin ko po ang lahat para hindi po ako magkaproblema. Mabuti naman. Kaya ka kinuha ng manong mo, Dado, dahil naniniwala siyang matinukang tao. Pero lagi mong tatandaan, ang tiwala ay hindi madaling makuha. Pinapahalagahan ito, kaya wag na wag mong sisirain. Makakaasa po kayo sa akin, ma'am. Tandaan mo, sinasabi ko to sa'yo bilang magkababayan kayo ni manong mo. Naalala ko nung kinuwento niya sa akin kung paano siya nagsimula. Nagsumikap talaga siya para marating tong kinatatayuan namin. Dati isang kariton lang ang meron siya hanggang sa dumami. Ang galing nga po niya, ma'am eh. Bilib po ako sa kanya kaya gusto kong gayahin yung determinasyon niya. Alam mo, Dado, naniniwala ako sa kakayahan mo. Wag na wag mo talagang sirain ang tiwala namin, lalo na pagdating sa pera. Dapat tama ang ireremit mong kita. Oo naman po, ma'am. Mapagkakatiwalaan niyo po ako pagdating dyan. Gusto ko po kasi na kumita ako sa matinong paraan. Kasi kapag nagkaroon na ako ng pamilya, gusto ko po na galing sa malinis na paraan yung ipapakain ko sa mag-iina ko. Tama yan. At sana hindi ka matulad sa ibang tindero namin ng fishball. Iniisahan kami. Pangit po talaga yung ganong ugali ng tao. Kapag yung tao po nang iisa sa trabaho, hindi niya alam na hindi aasenso yung ganong gawain. Basta, malaki ang tiwala namin sa'yo. Salamat po sa tiwalang ibinibigay niyo, ma'am. Gusto ko po magtrabaho ng marangal. Lahat po ng to para kay Colleen. Mabuti naman kung ganon. Sino nga pala si Colleen? Girlfriend ko po. Nandito rin po siya sa Maynila. Talaga? Si Colleen pala ang inspirasyon mo, Opo, ma'am. Pangarap ko po na balang araw, maipakita ko po sa kanya na kinaya ko, na nagtagumpay po ako. Gusto ko po na maging proud siya sa akin. Magandang pangarap yan, Dado. Pero tandaan mo, hindi lang para sa kanyang ginagawa mo. Gawin mo rin to para sa sarili mo. Sa buhay, mahalaga na pinagpapahalagahan mo rin ang sarili mo. Tatandaan ko po yan, ma'am. Basta kapag nakaipon na po ako, pakakasalan ko po agad si Colleen. Mag-ipon ka ng maigi. Saka kapag nagpakasal ka na, yung simple lang. Hindi mo kailangan ng magarbong kasal. Ang importante, mapapakain mo ng maayos ang magiging pamilya mo. At nagsumpaan kayo sa harap ng altar na magsasama habang buhay. Parang kayo lang po ni Manong. Siyempre naman. Ang bait po ni Manong kaya hindi po nakakapagtaka na ang bait nyo rin po. Kaya naging maganda po ang buhay ninyo kasi pareho po kayong mabait. Naku, ginawa talaga namin ang lahat para mapabuti kaming mag-asawa. Hindi lang nga po kayo napabuti, mayaman na po kayo. Ikaw talaga, blessed lang. Naging matyaga lang talaga ang asawa ko kaya heto, may napala naman. Gusto ko lang po talagang gayahin si Manong para magkaroon po ako ng magandang future. Basta magsumikap ka. Opo, ma'am. Masaya akong makilala at maturuan ka kung paano lutuin ang fishball, Dado. Salamat po. Naisa lang ka kaagad sa trabaho. Okay lang naman po yun, ma'am. Wala pong kaso sa akin. Kailangan ko rin po kasi agad na magtrabaho para magkapera. Galingan mo sa pagtitinda. Huwag po kayo mag-alala dyan, ma'am. Gagalingan ko po talaga. Kaya nga raw po ako dinala ni Manong dito kasi nakitaan niya ako ng potensyal. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Hindi ko po kayo ipapahiya. Ay, mabuti naman. Basta lagi mong tandaan ang pinapaalala ko sa'yo, Kailangan mong pagmatyagan ang paligid mo. Lalo na sa pera at baka manakawang ka, pati ang mga hindi nagbabayad. Tanasan mo parati ang mga mata mo. Opo, ma'am. Salamat po sa tip. Gagawin ko po yan.
Basta wag kang maging sanhi ng problema, ha? Nako, hindi po. Mahirap na at baka matulad ka sa ibang tindero namin. Hindi ko nga alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o sadyang mandurugas lang talaga. Kaya ikaw, dapat maging honest ka. Allergic pa naman ako sa mga kawatan. Ma'am, pinapangako ko po sa inyo, hindi po ako magkakaganyan. Hindi po ako magiging kawatan. Panghahawakan ko yung sinasabi mo, Dado, ha? May tauhan kasi kami dati na sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Actually, marami-rami na rin sila. Talaga po? Marami sila? Oo, sila na nga ang binigyan ng pangkabuhayan. Tinraidor pa kami. Basta ako at si Manong mo ay malaki ang tiwala sa'yo, ha? Wag na wag mong sisirain yon. Magtulungan tayo para mabawi rin ang lugi namin ng pandemic. Opo ma'am, makakaasa po kayo. Maayos naman ang kita ko bilang taga-tinda ng fishball ni Manong Papadudut. Sapat na para maitawid ko ang pang-araw-araw kong panggastos. May natitira pa para makapag-ipon. Utang na loob ko kay Manong lahat ng natutunan ko sa trabahong ito. Hindi lang siya amo para sa akin kundi parang mentor na rin. Siya ang nagturo kung paano timplahin ang suka, mag-alaga ng suki at kung paano magpatakbo ng maayos na negosyo. Pero nang bigla siyang mawala ay parang gumuho ang mundo ko. 5 buwan pa lamang ako nagtatrabaho sa kanya, paano na yung fishbowlan? Paano na kaming mga umaasa sa kanya? Klarong-klaro pa sa akin ang huling araw na magkasama kami. Masigla pa niyang ikinuwento kung paano mapapalago ang negosyo. Sabi pa niya na balang araw ay baka ako na mismo ang magkaroon ng sariling kariton. Pangahawakan ko ang mga salitang yon, Papadudot, pero kinabukasan ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nalaman ko kay Nancy na si Manong ay wala na. Sabi niya na pumanaw na si Manong kagabi. Para akong binagsakan ng mundo. Wala na ang haligi ng negosyo namin. Wala na ang taong sumusuporta sa akin. Sa lamay ni Manong ay halos walang imikan. Tahimik kaming lahat at parang hindi makapaniwala. Si Nancy, halos hindi ko makausap dahil sa sobrang lungkot. Ramdam ko ang bigat na dinadala niya. Ako naman ay gusto ko magbigay ng lakas ng loob sa kanya. Pero paano? Gusto kong sabihin na gagawin ko ang lahat para hindi bumagsak ang negosyo, pero sa totoo lang, Papadudot, ay hindi ko rin po alam kung paano magsisimula. Pagkalipas ng ilang araw ay ramdam na ramdam ko ang pagkawala ni Manong. Sa bawat tusok ko ng fishball, bumabalik sa isipan ko yung mga payo niya. Na tiyaga lang at puso ay makakaya ko ang lahat. Pero ngayon ay mag-isa na lamang ako. Wala na yung gabay ko. Wala na yung taong nagtutulak sa akin para magpatuloy. Ang masakit pa, Papadudot, ay naapektuhan na rin pati ang mga pangarap ko. Kasama si Colleen sa mga pangarap kong yon. Gusto ko siyang maiahon mula sa pagiging kasambahay at mabigyan ng maayos na buhay. Plano naming mag-ipon para magpakasal at bumuo ng pamilya. Pero sa mga nangyari, hindi ko na alam kung paano ko masisimulan ulit ang lahat, Papadudot. Sobrang bigat. Pero kahit nahihirapan ay pilit kong iniisip na dapat akong tumayo. Hindi ko kayang sayangin ang lahat ng itinuturo sa akin ni Manong noon. Mahirap man ay susubukan kong buuin ang pangarap namin ni Colleen. Alang-alang sa mga pangako ko sa sarili ko. Dado, nag-aalala lang ako sa'yo. Paano na yung trabaho mo? Yun na nga eh. Hindi ko pa talaga alam, Colleen. Parang hindi na natututukan ni Ma'am Nancy yung negosyo eh. Naiintindihan ko naman. Nagluluksa pa rin kasi siya eh. Tapos sinasamantala naman yun ng ibang mga tindero niya. Hindi nagre-remit ng kita. Paano niya mapapaikot yung puhunan, di ba? Kawawa naman siya. Mas lalo siyang magiging kawawa kung aalis ka. Parang ikaw lang ang natirang matino na tauhan niya dun. Alam mo, tama ka. Nakakalungkot man pero parang ako na nga lang talaga yung natitirang matino. Ay, sobrang nalulungkot talaga ako sa pagkawala ni Manong. Ang bait niya kasi sa akin eh. Biruin mo dahil sa kanya nakarating ako dito sa Manila. Tapos napalapit pa ako sa'yo. Oo nga.
sobrang laki ng tiwala niya sa'yo. Parang naging tatay-tatayan mo na siya dito sa Manila. Ramdam ko yung suporta niya sa akin. Tsaka yung malasakit niya na gusto niyang mapabuti yung buhay ko dito. Kailangan lang talaga ng sikap at tiyaga. Pero ngayon, para talagang gumuho yung pag-asa ko. Anong gagawin mo? Humanap ka na lang ng ibang trabaho? Ayun na nga. Gusto ko sana, kaso kawawa si Ma'am Nancy. Hindi sa ano ha. Siguro isipin mo na rin ang sarili mo, mahal. Tayo. Kung hindi na mamamanage ng mabuti ni Ma'am Nancy yung negosyo nila, apektado ka naman. Baka hintayin mo pa na malugi negosyo niya bago ka huminto ah. Alam mo mahal, tama ka. Dapat maghanap na ako ng ibang trabaho bago pa sila magsara. Ayoko talagang umuwi ng probinsya na hindi ka kasama eh. Naku, ayaw ko ring umuwi sa probinsya na wala man lang akong sapat na ipon. Kaya nga gusto ko sana na marami na tayong ipon. Tsaka doon tayo magpakasal sa bayan natin. Magiging masaya yun. Siyempre naman, ikakasal ka sa akin eh. Alam mo, gustong gusto ko na mangyari yun. Yung tipong lalakad ka sa altar, nakaputi kang damit na napakaganda para kang prinsesa. Tapos yung carpet pula. Pangarap ko talaga na ikasal tayo ng ganun. Ako rin. At ako ang pinakamagandang babae sa oras na yon. Kukuha talaga ako ng makeup artist. Minsan lang naman tayo ikasal. Sige lang, magpaganda ka lang ng husto. Pero dapat dun sa mismo kasal, meron tayong lechon, may cake, tsaka meron tayong pa-disco. Maiinggit yung mga kaibigan ko. Pero sana nga magkatotoo. Magkakatotoo yan. Ako pa ba? Hindi ako papayag na hindi tayo makasal sa probinsya. Kaya magsusumikap talaga ako para matupad natin yung pangarap mong kasal. Salamat, mahal. Basta tutuparin ko yung pangako ko, kaya relax ka lang, mahal. Kaya sana talaga matutukan na ni Ma'am Nancy yung negosyo niya. Tsaka gusto ko na rin mawala yung mga tindero doon na nagtatarantado. Hindi mapagkakatiwalaan eh. Natadamay patuloy ako. Sabihin mo si Ma'am Nancy. Gagawin ko talaga yan. Kasi nakasalala yung kasal natin dito. Tama ka, mahal. Bukas na maaga, pupunta ako si Ma'am Nancy. Sasabihin ko sa kanya na kailangan niyang patatagin ang loob niya kasi baka hindi lang si Manong ang mawala sa kanya pag nagkataon. Pati na rin yung kabuhayan nila na pinalago nilang dalawa. Sige, mahal. Tulungan mo si Ma'am Nancy. Baka tama nga si Manong na kailangan mong magsikap sa pagtitinda para balang araw magkaroon ka rin ng sarili mong kariton at puhunan para sa fishball mo. Malay natin, ikaw ang susunod sa yapak ni Manong. Wala naman silang anak na pwedeng magmana ng negosyo nila, di ba? Oo nga no. Mahirap din yung kay Ma'am Nancy kasi wala siyang kasama ngayon, kaya tulungan mo na lang talaga siya. Kababayan pa naman natin si Manong. Siyempre naman mahal, tutulungan ko talaga si Ma'am Nancy. Kasi kapag naging mas maganda yung negosyo niya, ibig sabihin lang nun, mas magiging maganda yung pangkabuhayan showcase ko. Tuloy ang pangarap nating kasal, di ba? Yan ang gusto ko sa'yo, mahal. Hindi ka sumusuko. Tsaka gusto mo talagang tuparin ang pangarap natin. Lahat mahal gagawin ko para sa'yo. Kaya nga ako pumunta talaga dito sa Manila para mapalapit sa'yo. Tsaka kapag nakaipon na talaga ako ng gusto, tama yung sinabi mo eh. Baka pwedeng magtayo na ako ng sarili kong fishbowlan. Kapag ako na may-ari, hindi ka na mamamasukan bilang kasambahay. Magiging katulad ka na ni Ma'am Nancy, manager. Ay, ang saya naman. Gusto ko maging manager. Aabutin natin yan. Walang imposible kapag pinagsusumikapan. Alam kong kaya mo. Kaya natin. At mahal, kapag dumating yung araw na magkaanak na tayo, hindi natin ipaparana sa kanya ang hirap. Oo, ganun na nga. Gusto ko magiging prinsesa at prinsipe ang mga magiging anak natin. Ibig sabihin nun, ako ang hari, tapos ikaw ang reyna. Sinabi mo pa. Ang saya siguro nun, mahal, no? Pag may sariling pamilya na tayo, tapos nalalaro na natin yung mga anak natin. Alam kong magiging masaya yon, mahal. Kasi nandyan ka para gabayan kami ng mga anak natin. Tama ka, mahal. Gagabayan ko kayo sa abot ng aking makakaya. I love you. I love you too, mahal. Papadudod, sinunod ko ang payo ni Colleen. Sa isang tahimik na gabi ay kinausap ko si Ma'am Nancy. Habang nakaupo kami sa bahay nila ay hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya sabi ko sa kanya na alam kong mahirap ito para sa kanya. Pero nandito lamang ako para tumulong. Alam kong hindi magiging madali pero kakayanin namin ito. Habang sinasabi ko yun ay ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin sa akin. May lungkot.
Habang inaabot niya sa akin ang isang tasa ng kape ay nasabi niyang hindi na niya alam kung paano siya magpapatuloy kung wala ako. Napalunok ako habang tinitignan ko siya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang bawat salita. Hindi lamang tungkol sa negosyo kundi tungkol din sa kanyang personal na nararamdaman. Hindi ko maiwasang mapansin ang banayad niyang kilos. Ang paghaplos niya sa gilid ng mesa, ang pagbagsak ng kanyang balikat at ang bahagyang ngiti na tila may ibang kahulugan. Sabi niya na kailangan niya ako, na hindi niya kayang mag-isa. Dahil pakiramdam niya ay nawala na siya ng lahat. At ako na lamang ang meron siya ngayon at parang nakikita niya pa rin si Manong sa akin kasi ako ang pinakamalapit kay Manong. Ramdam ko ang lungkot sa bawat salitang binitawan niya, Papa Dudut, pero kasabay dito ay may init na hindi ko may paliwanag. Nangako na lamang ako na gagawin ko ang lahat para makatulong. Pero sa loob-loob ko ay naguguluhan ako. Parang may ibang sinasabi ang mga titig at kilos niya na pilit kong iniiwasang intindihin. Habang tumatagal ang usapan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng tensyon. Sinabi ko na lamang na gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy ang negosyo. Ang legacy na iniwan ni Manong. Pilit kong nilalayo ang isipan ko sa nararamdaman kong kakaiba. Pero habang binibigkas ko yon ay napansin kong tila lalong lumalapit si Ma'am Nancy. At ang bawat salita niya ay tila umaabot na hindi lang sa tenga ko kundi pati na rin sa loob-loob ko. Pero sabi niya sa akin na sa bawat gabi ay parang hindi niya alam kung paano babangon sa susunod na araw. Kailangan niya daw ng kasama. Hindi lang sa negosyo kundi sa buhay niya. Hinawakan niya ang dibdib niya. Napalunok ako at hindi ako nakasagot. Sa isip ko ay alam kong nasa pagitan ako ng aking tungkulin at ng nararamdaman ni Ma'am Nancy. Hindi ko alam kung paano ko pananatiling tapat sa alaala ng aking amo habang nararamdaman ko ang bigat ng pangungulila ni Ma'am Nancy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagkawala ni Manong, si Nancy na ang nagmamanage ng negosyo nila. Si Nancy, bagamat abala sa pamamahala ng negosyo, ay madalas bumibisita sa akin. Katwiran niya ay gusto niyang tiyakin na maayos ang takbo ng negosyo. Pero hindi ko pa rin mawala ang nararamdaman kong kakaibang tensyon kapag kasama ko siya. Isang araw habang nag-aayos ako ng kariton ng fishbowl ko sa kanilang bahay, nilapitan niya ako at tumingin ng seryoso. Sabi niya ay may gusto daw siyang sabihin sa akin. Napatigil ako sa ginagawa ko at nag-focus sa kanya. Pakiramdam ko ay may malaking pagbabago sa kung ano ang mangyayari. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan bago siya nagpatuloy, Papa Dudut. Sinabi niyang gusto niya ako at alam niyang naguguluhan ako pero hindi niya na kayang itago pa ang kanyang nararamdaman sa akin. Sa mga sinabi niya ay parang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Ma'am Nancy, gusto ako? Nakaramdam ako ng kalituhan. Hindi ko inakala na maririnig ko ito mula sa kanya. Alam ko naman na amo ko si Ma'am Nancy at sobrang nirerespeto ko si Manong. Sinabi ko sa kanya na meron na akong girlfriend. Dahan-dahan akong huminga. Pinaproseso ang mga salitang sinabi ko. Hindi ko kayang magtaksil kay Colleen at kahit gaano pa kaganda ang alok na pagmamahal at offer ni Nancy ay yon ang sinisigaw ng puso ko. Hindi ko pwedeng pagtaksilan si Colleen, ang babaeng gusto kong pakasalan sa altar at tuparin ang mga pangarap naming dalawa na magkasama at magkaroon ng mga anak, Papa Dudut. Dado, pwede naman nating isikreto ang lahat ng to. Ma'am, hindi ko po talaga kayang gawin yan. May girlfriend po ako. Ayoko masira yung relasyon namin ni Colleen. Kaya nga wala tayong pagsasabihan, itatago natin ito. Pasensya na po talaga kayo pero
Hindi ko po pwedeng isakripisyo yung relasyon namin. Tsaka hindi ko po kayang gawin kay Manong yung ganito. Wala na nga si Manong. Siguro dahil alam niyang mamamatay siya, kaya kanya dinala sa buhay namin. Ma'am, hindi naman po ako gamit para kung kailan nyo gustuhin pwede nyo makuha. Alam mo, Dado, gusto ko lang na malaman mo na kung tatanggi ka, mawawalan ka ng trabaho. Ha? Ano ho? Seryoso ako. Kung gusto mo pang magtrabaho sa akin, tanggapin mo ang alok ko. I'm sorry kung nagiging harsh ako sa'yo pero wala akong magagawa. Kailangan ko tong gawin dahil gusto kita. Gusto kitang mayakap kapag nalulungkot ako dito sa bahay. Alam mo naman, nag-iisa na lang ako sa buhay. Alam kong nawala na si Manong at nag-iisa na lang po kayo sa buhay pero hindi po talaga pwede. Dado, hindi ko kayang tanggihan mo ako. Ma'am, marami naman pong iba dyan. Dado, hindi porkit nawalan ako ng asawa kung sinong lalaki lang ang gusto kong makarelasyon. Iba ka. Espesyal ka sa puso ko kaya kahit parang baliw ako sa harapan mo, nagpapakababa ako dahil mahal na kita. Sabik na ako sa'yo. Pasensya na po talaga kayo pero hindi ko kayang suklian yung pagmamahal na sinasabi nyo. Nandito lang po ako para magtrabaho. Para alagaan yung negosyong iniwan ni Manong. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal basta't mayakap lang kita kung kailan ko gustuhin. Ma'am, ganyan na po ba kayo kadesperada para gawin yan? Hindi ganyan yung Ma'am Nancy na kilala ko. Wala akong pake. Tuwing nakikita kita, iba talaga ang pakiramdam ko eh. Gusto kong hawakan ang bisig mo, yakapin ka, hagkan ka. Hindi ko na kayang pigilan tong nararamdaman kong pagkasabik sa'yo. Ma'am, hindi ko po talaga kaya. Huwag niyo na po akong pilitin. Pasensya na po talaga. Talaga bang ganyan katigas ang puso mo para sa akin? Siguro dahil matanda na ako. Gusto mo yung batang katulad mo? Sige, magsama kayo ng kulin na yon. Pero wala ka nang babalikan pang trabaho. Ma'am naman, huwag niyo na akong pagbantaan ng ganyan. Alam niyo naman na hindi ako nakapagtapos ng high school eh. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho ngayon. Tsaka marami na po kong suki na bumibili sa akin. Isa pa, may utang pa akong binabayaran. Kaya nga gusto kong magkaroon tayo ng relasyon para makapagpatuloy ka sa pagtitinda. Kung hindi mo kaya, makakaalis ka na. Ma'am, ang hirap naman ng lagay ko. Paano po kung malaman to ng ibang tao? Paano kung mabuntis kayo? Hindi ko kayang iwan si Colleen. Siya yung dahilan kung bakit ako nandito sa Maynila. Siya yung dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa inyo. May plano na nga po kaming ikasal tsaka bumuo ng sarili naming pamilya eh. Dado, walang makakaalam. Tsaka, hindi naman ako mabubuntis eh. Hindi ba't wala kaming anak ni Manong?
Sigurado akong hindi ako mabubuntis. Hindi natin po problemahin yan. Tingnan mo ako sa mata. Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako kaakit-akit para sa'yo? Ma'am, ayoko po talaga. Natatakot po ako. Hindi ko po kaya. Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ako mabubuntis. Kaya wala kang dapat ikatakot. Dado, makinig ka. Ngayong wala na si Manong, ikaw na ang bagong may-ari ng puso at katawan ko. Angkinin mo na ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Maghubad sa harapan mo? O huhubaran kita? Ma'am, teka sandali. Huwag po kayo magubad sa harap ko. Baka may makakita sa atin eh. Dado, pwede ba? Walang makakakita. Sarado ang bahay. Yung mga butik-isa-kisa lang ang makakakita sa atin. Dado, paligayahin mo naman ako. Ilang buwan na ako nangungulila. Walang kasama sa kama. Malamig ang bawat gabi ko. Painitin mo naman ang katawan ko. Ma'am. Halika, lapitan mo ko. Halikan mo ko. Pero ma'am. Ang kining mo ko, Dado. Papadudot, nagkamali ako. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong yon at sa araw-araw kong pagtitinda ng fishball, dala ko ang pangarap ko para sa amin ni Colleen. Pero habang lumilipas ang panahon ay tila unti-unti akong nalilihis sa landas na dapat kong tinatahak. Si Nancy, ang babaeng dati boss ko lang, ay naging isang tukso na hindi ko napigilan. Sa umpisa akala ko'y simpleng trabaho lang ang dapat kong pagtuunan, pero unti-unti niya akong hinatak sa isang sitwasyon na hindi ko inakalang papasukin ko, Papadudot. Maraming beses ako nagtangkang umiwas, gusto kong ihinto ang namagitan sa amin, pero si Nancy ay may kakaibang paraan ng paghawak sa akin. Tuwing lalapit siya ay may mga pagkakataong nawawala ang kontrol ko. Sa bawat halik at haplos niya, ang pagiging tapat ko kay Colleen ay unti-unting natutunaw. Alam kong mali, Papadudot, pero bakit ganon? Parang ang hirap pigilan at sa totoo lang ay hindi mahirap na hindi ka matatakam sa taglay na alindog ni Nancy. Sa edad niya ay mukha pa rin siyang bata dahil marahil sa hindi pa siya nagkakaanak. Sexy si Nancy at papasa pa siyang girlfriend material talaga kung hindi ko lang mahal si Colleen. Pagkatapos ng lahat, tuwing uuwi ako sa aming maliit na inuupahan ni Colleen ay tila may bigat na bumubuntal sa dibdib ko. Tinitingnan ko siya, ang babaeng nagtiwala sa akin ang buong puso, at nararamdaman ko ang matinding hiya at guilt. Hindi ko kayang aminin ang ginawa ko dahil alam kong masisira ang relasyon namin. Siya ang pangarap ko, ang rason kung bakit ako nagtatrabaho ng maigi, pero sinisira ang lahat ng yon dahil sa pansarili kong kahinaan. Marami ng pagkakataon ang gusto kong tapusin ang nangyayari sa amin ni Nancy, Papadudod, at sinubukan kong magsalita pero palaging pinipigilan niya ako. Binabantaan niya ako na mawawalan ako ng trabaho kung tatanggihan ko siya. Ang hirap makawala sa kanyang mga kamay, lalo na't may utang na loob ako sa kanya. Ang kasalanan ko ay parang karayom na paulit-ulit tumutusok sa puso ko. Si Colleen ang naging dahilan ng bawat pangarap ko, pero si Nancy ang bumura ng moralidad ko. Lalo na nung isang araw na sobrang bumagsak ang mundo ko sa hatid na balita ni Nancy sa akin, Papadudot. Paano nangyari yun? Di ba maingat tayo? Sabihin mo sa akin, Nancy, na hindi totoong buntis ka. Nagawa-gawa mo lang lahat to. Buntis nga ako. Ilang buwan na ako hindi nireregla. Akala ko early menopausal lang, pero tinry kong mag-pregnancy test. Ayan ang result. Positive. Buntis ako at ikaw ang ama. Hindi ka pwedeng mabuntis. Hindi pwede to, di ba may usapan tayo? Hindi totoo tong nangyayaring to. Hindi ka pwedeng mabuntis. Sinungaling ka. Anong gusto mong mangyari? Ipalaglag ko? Hindi ako papayag. Kung di mo gagawin yun, paano ako? Paano kami ni Colleen? Ganyan na lang ba talaga? Sarili mo at yung Colleen na lang parati ang iniisip mo? Pwede mo naman siyang hiwalayan na. Magkakaanak na tayo. Sa atin na tong negosyo. Hindi ka na magiging tindero lang ng fishball cart. Tumigil ka.
Hindi ko siya hihiwalayan at mas lalong hindi ko gusto yan yung pinagbubuntis mo. May usapan tayo. Tsaka napasok mo pa talaga yung pagiging tindero ko dito? Wala ka na ba ibang masabi? Dado, ang gusto ko lang naman sabihin pwede na tayong magsama na hindi sikreto sa lahat. Buang ka ba? Umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo na may girlfriend ako. Ang lagay, hihiwalayan ko si Colleen para lang dyan. Siya ang gusto kong pakasalan. Hindi ikaw kaya hindi kita pananagutan. Nagtatalik tayo. Bumuka ka ako. At ikaw, masaya ka naman habang ginagalaw ako. Huwag mo nga akong bigyan ng rason na pangtanga. Ang sabi mo sa akin, maingat ka, hindi ka mabubuntis. Ang lumalabas, niloko mo ko. Yun naman ang akala ko. Hindi kita niloloko. Siguro, mali kami ni Manong. Siya palang may diferensya, kaya hindi kami nagkaanak. Bale, hinala mo lang pala yun? Hindi kayo nagpa-check up? Nancy, hindi mo naiintindihan, malaking problema to. Hindi naman magiging problema kung pananagutan mo ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Seryoso ka ba? Kanina pa tayo nag-uusap dito pero parang wala ka naman naiintindihan sa mga sinasabi ko. Ako ang nabuntis mo. Iwanan mo na si Colleen, panagutan mo ko at ang magiging anak mo. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Seryoso ako. Panagutan mo ako, Dado. Binuntis mo ako. Hindi nga pwede, ang kulit mo ah. Ganyan ka na ba kasama? Matapos ang lahat ng ginawa ko, ganito ang gagawin mo? Nancy, tigilan mo ako. Umpisa pa lang klaro na to sa'yo. Hindi seryoso yung relasyon natin at pampalipas oras mo lang ako. Tikiman lang. Ganun lang yun, di ba? Yun yung usapan. Grabe ka. Grabe ka, Dado. Ikaw ang grabe. Ginawa ko lahat ng gusto mo. Sabi mo nangungulila ka kasi wala na si Manong. Tinago natin kung ano yung meron tayo. Nangako ka sa akin na hindi ka mabubuntis. Tapos ngayon ayan, nabuntis ka. Ngayon gusto mo si Colleen, hiwalayan ko pa. Nancy, hindi ko na kayang gawin yung pinagagawa mong yan. Hindi ko kayang sirain yung tiwala na binigay niya sa akin. Pero sinira mo. Sinira mo nang tikman mo ako. Alam mo, sira na talaga ulo mo. Kasi buntis ako. Binuntis mo ko. At hindi pwedeng lalaki tong tiyan ko na walang aako. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Nagpapabuntis ako sa kung sinong lalaki? Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, Dado. Nancy naman. Dado, magiging magandang buhay mo at ng anak natin kung magsasama tayo. Pwede tayong magpakasal. Pero paano si Colleen? Puro ka Colleen. Colleen, edi iwanan mo. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Kailangan mo na siyang iwan dahil pananagutan mo na ako. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi kita kayang panagutan. Ipipilit mo pa talaga ang sarili mo sa Colleen na yon? Akong nabuntis mo. Ako ang magiging asawa mo. Sabihin mo sa kanya na nagmamahalan tayo. Na nabuntis mo ko kasi mahal mo ko. Isipin mo na lang na mas giginhawa ang buhay mo pag ako ang pinili mo. Sobrang makasarili mo, Nancy. Alam mo ba yun? Napaka-makasarili mo. Mahal lang kita. At mahal ko ang magiging anak natin. Oo, mapapalaki ko siya. Pero hindi ko kayang lalaki ang anak ko na walang ama. Kailangan ka niya. Gusto ko buong pamilyang makagisna ng anak natin. Nancy. Dado, panagutan mo ko. Pakasalan mo ko. Grabe naman tong hinihingi mo sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang naguguluhan na ako. Alam mo, sa totoo lang, sumasakit yung ulo ko dahil sa'yo. Basta panagutan mo ko. Panagutan mo ang anak mo, Dado. Papadudot, alam kong kasalanan ko kung bakit ako napunta sa sitwasyon na ganito. Napakabigat ng bawat hakbang ko na para bang ang bigat ng mundo ay nakasabit sa mga balikat ko. Si Nancy ay naging sanhi ng pinakamalaking gulo sa buhay ko. At sa mga oras na yon ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Colleen na niloko ko siya. Ang hirap ng bawat gabi at hindi na ako makakatulog ng maayos. Naisip ko si Colleen, ang kanyang ngiti at kung paano niya ako laging sinusuportahan sa lahat ng bagay. Siyang naging dahilan kung bakit nagsusumikap ako sa pagtitinda ng fishball. Pero paano ko magagawang tumingin sa kanyang mga mata pagkatapos ng lahat ng ito? Tiyak akong masisira siya kapag nalaman niya ang katotohanan. At sa sandaling yon ay mawawala na rin siya sa buhay ko.
Ang ideya pa lang na iiwan niya ako ay parang espada na tumusok sa puso ko. Hindi ko rin alam kung paano haharapin si Nancy. Paano ko maalagaan ang magiging anak namin kung mismong ako ay hindi pa handa. Pinipilit kong mag-isip ng paraan pero parang kahit na anong gawin ko ay walang tamang sagot, Papa Dudut. Alam kong hindi ko dapat talikuran ang responsibilidad ko kay Nancy, pero paano ko naman magagawang baliwalain ang pagmamahal ko kay Colleen? Sa tuwing iniisip ko ang kinabukasan ay para akong hinahata ng dalawang magkasalungat na direksyon at wala akong matakbuhan. Ang pinakamasakit ay alam kong sarili ko lang ang may kasalanan. Ako ang gumawa ng gulo na ito at ako rin ang kailangang magdusa sa mga desisyon kong mali, Papa Dudut. Pero paano ko sisimulan ang pagtutuwid ng lahat? Si Colleen ang pangarap ko pero paano ko magagawa na abutin ang pangarap ko? Si Nancy at ang magiging anak namin ang obligasyon ko ngayon. Pero paano kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko? Sa gitna ng lahat ng ito ay tanging isang bagay ang malinaw, Papa Dudut. Kailangan kong harapin ang katotohanan at gumawa ng desisyon. Kahit gaano pa ito kasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa mga oras na yon ay parang gusto kong huminto ang lakas or ang lahat para makapag-isip ako kung ano ang mga dapat kong gawin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko may tatawid ang sitwasyon na yon at araw-araw akong kinakain ng konsensya. Nakipagkasundo ako kay Nancy na bigyan niya na lamang ako ng panahon at itinago ko kay Colleen ang tungkol sa pagbubuntis ni Nancy. Alam kong mali pero takot akong sabihin ang katotohanan. Sa tuwing magkasama kami ni Colleen ay nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Lalo na kapag tumitingin siya sa akin ang puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Iniisip ko na paano niya ako magagawang patawarin kung malalaman niyang niloko ko siya. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo akong nilalamon ng takot. Iniisip ko na paano kung sa ibang paraan niya malaman ang lahat. Paano kung manggaling ito kay Nancy mismo? Hindi ko alam kung paano haharapin ang galit at sakit ni Colleen kapag dumating ang araw na yon. Pero kahit anong pilit kong itago, alam kong hindi habang buhay kong maitatago ang katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay parang bomba na naghihintay lamang na sumabog. At dumating nga ang araw na yon, Papa Dudut. Isang mahabang gabi sa buhay ko, pakiramdam ko noong pumunta ako sa bahay ni Nancy ay parang may nakasunod sa akin. Ramdam ko talaga na sinusundan ako ni Colleen at alam na niya ang totoo at makikipag-break na siya sa akin. At tamang ang hinala ko, nahuli niya kaming nag-uusap ni Nancy. At tandang-tanda ko ang mga titig ni Colleen sa akin. Puno po ito ng galit. Kitang-kita ko kung paanong nadurog ang puso niya. Eto na ang bomba. Sasabog na. Parang kumukulong mantika na inihagis sa kalan ang malamig na fishball. Nag-aalboroto ito na parang sumasabog na bulkan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na makita siyang umiiyak dahil sa akin, Papa Dudut. Dado, ano na? Kailan mo sasabihin kay Colleen ang totoo? Lumalaki ng tiyan ko, oh. Nahahalata na ng ibang tao. Pwede ba, Nancy? Naghahanap pa ako ng tiyempo. Kailan pa? Pagputi ng uwak? Ang mga bulong-bulungan ng kapitbahay, ang mga marites sa paligid, malamang ako nang pinagchichismisan nila. Pakialam ko ba sa mga chismosang kapitbahay na yan? Nakakabuisit naman, oh. Pumunta ako dito sa Maynila para kay Colleen. Tapos ito yung mangyayari sa akin? Tigil-tigilan mo na nga yan. Anong akala mo sa akin walang puso? Na hindi nasasaktan na mas pinapaboran mo pa yung Colleen na yon kaysa sa akin at sa magiging anak natin? Kasi nga, mahal ko si Colleen.
Yung sa atin, pinilit mo lang ako. Wala kang utang na loob! Sampalin mo pa yung kabilang pisngi ko para pantay. Oh, eto, dali! Sampalin mo! Ginago mo yung buhay ko, Nancy. Ginago Bitiwan mo! mo ko, Dado. Nasasaktan na ako! Pwede ba tigilan mo na ako? Sa abot ng makakaya ko, magbibigay ako para sa bata. Pero hanggang dun lang ang gagawin ko para sa'yo. Hindi na ako magpapagamit sa'yo, Nancy. Tapos na to. Ayoko na. Ang sabihin mo, gusto mo lang takasan ang obligasyon mo dahil alam mo na kaya kong buhayin ang anak natin. Ayaw mong panagutan ang anak natin. Dado! Colleen, Tama naman palang nasagap kong balita. Tama nga ang kutob ko. Mga walang ya kayo! mahal. Colleen, magpapaliwanag ako. Ano bang paliwanag ang kailangan kong marinig? Nagawa mong pumatol sa matandang babaeng to dahil sa pera niya? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Nasa pamamahay kita. Trespassing ang ginagawa mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi trespassing ang issue dito. Malas mo lang na tsempohan ko kayo dito mismo sa bahay mo. Hindi ko kasalanan na hindi mo nakandado yung pinto kasi tatanga-tanga ka. Ang totoong issue dito, kahit kulubot na yung balat sa gitna ng hita mo, pinapakamot mo pa rin sa tauhan ng fishballan nyo. Manggagamit ka. Ang kapal ng mukha mong matandang hukluban ka. Abay, sumusobra ka ng babae ka. Nancy, teka. Takpan mo ako, subukan mo. Umalis ka sa pamamahay ko. Bago ko umalis, tanggapin mo muna tong ibibigay ko sa'yo! Colleen, tama na Kaya yan. ka. Ang kapal ng mukha mo. Nancy, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Kumalma ka na muna. Pakiusap, huwag mo sasaktan si Colleen. Ako ang sinampal niya. Ako ang sinaktan ng babaeng yan. Sumugod siya dito para sampalin at ipahiya ako. Pwede ba, Dado, umalis ka sa harapan ko? Hindi pa kami tapos ng amoy lupang babaeng to na pinaglihisan nuno sa punso! Alam mo ang dapat sa'yong matanda ka? Inilalagay ka sa kumukulong mantika ng fishball. Ang saya mo, no? Habang tinutuhog ka nito ni Dado, enjoy na enjoy ka kahit alam mo na may girlfriend na siya! Mahal, makinig ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang talaga. Tigilan mo yung kakamahal mo sa kanya dahil magkakaanak na tayo. Nancy, pwede ba tumahimik ka na? Aba, bakit ako tatahimik sa sarili kong bahay? Tama naman ang pinagsasabi ko ah. Ngayong alam na ng babaeng yan ang totoo tungkol sa atin at malamang nakikinig ng mga marites dyan. Ipapangalandakan ko na sa lahat na binuntis mo ko. Buntis ako at ikaw ang ama na magiging anak ko. Nancy naman, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na to. Tumigil ka na. Tigilan mo nga yung kaaarte mo dyan, Dado. Magkakaanak na kayo ng matandang yan? Eh di congratulations! Hindi ka na lang tindero ng fishball. Nag-level up ka na. Ikaw na ang may-ari. Pinalitan mo na si Manong sa pwesto niya. Ibang klase ka rin talaga. Ang dumi mo, Dado! Colleen,
Mahal! Wag mo na akong tatawaging mahal. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginawa mo sa akin, demonyo ka! Hindi totoo yan. Mahal kita. Hindi pagmamahal ang ginawa mo, Dado. Naniwala pa naman ako sa'yo na gusto mong tuparin yung kasal na pinangarap natin. Lahat ng yon ay isa palang malaking kasinungalingan lang. Kulin naman. Ikaw naman, matandang hukluban. Ang taas pa naman ng respeto ko sa'yo. Hindi ka na nahiya sa alaala ng asawa mo? Matapos siyang mamatay, kumirengkeng ka kaagad sa tauhan mo? Baka hindi lang si Dado ang tumuhog sa'yo. Baka lahat ng lalaking tindero nyo, pina-day off mo sa pagtusok ng fishball para kamutin niyang sobrang kakatihan mo. Wala kang karapatang sabihin yan. Kung ako sa'yo, mas atupagin mo yung batang dinadala mo. Sigaw ka ng sigaw, feeling mo naman nasa teleserye ka. Manahimik ka na. At ikaw, Dado, pulutin mo yung mga damit sa labas ng nirerentahan natin. Pagkatapos nito, ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Naintindihan mo? Kulin. Magsama kayo! Total bagay kayong dalawa. Isang amoy matanda at isang walang ya! Kulin, taga sandali. Huwag kang umalis. Huwag mo na siyang sundan. Bakit hindi? Kailangan ko siyang pigilan. Kailangan ko makausap si Kulin. Dado naman. Sinusuka ka na ni Colleen. Ako nang magmamahal sa'yo. Mahalin mo naman ako. Aray. Oh, ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ka. Aray! Ah! Papadudot, kitang-kita ko kung paano nadurog ang puso ni Gulin habang nakatitig siya sa akin bago siya tuluyang umalis. Hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman ko noong makita ko ang mga luha niya. Dahil alam kong ako ang may sala ng lahat. Ako ang dahilan ng bawat patak ng kanyang luha. Parang tinutusok ng matatalim na karayom ang puso ko, Papadudot, at gusto kong sundan siya pero kailangan kong dalhin si Nancy sa ospital. Sobrang gulong-gulo ako sa mga oras na yon. Ang sakit ng mapagtanto na ang babaeng mahal na mahal ko ay nasira ko dahil sa mga maling desisyon ko at tuluyang lumalayo na sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, Papadudot, si Colleen ang mundo ko, pero para bang mailap na siyang mapapasa akin pang muli. Ayaw na niya sa akin at sino ba naman ako para ipilit ang sarili ko sa kanya. Isang boyfriend na cheater at hindi pinanindigan ang promise na hindi titingin sa ibang babae. At sa nangyari naman kay Nancy ay naisip kong sumama na lamang sa kanya dahil siya ang magiging ina ng anak ko. Pero paano kung hindi ko siya kayang mahalin? Hindi ko gustong dalhin si Nancy sa buhay ko nang hindi buo ang puso ko para sa kanya. Naisip ko rin na paano kung iwan ko si Nancy at ipaglaban si Colleen. Pero kaya ko bang baliwalain ang responsibilidad ko sa magiging anak ko? Papadudot, napakahirap ng sitwasyon ko at parang lahat ng desisyon